Ito ang itsura ng lupain ng Netherlands noong 1300s at ito naman ang kanyang itsura ngayon, mas lumaki ng 17%. Napalawak nila ang kanilang teritoryo hindi dahil sa sinakop nila ang lupain ng ibang bansa. Sa halip, binawi nila ang kanilang mga lupain mula sa pinakamatindi nilang kalaban, ang karagatan. Pinalitaw nila ang kanilang mga lupain na nilamo ng dagat noon at ginawa nilang mga farms. Paano? Sa pamamagitan ng mga windmill. Dahil sa mga windmills, ang Netherlands ay naging pangalawang pinakamalaking agricultural exporter sa buong mundo at naging tulip capital of the world. 80% ng tulips sa mundo ay nagmula sa Netherlands. Pero paano nga ba ginawang farms ng Netherlands? Ang lupa sa ilalim ng karagatan ay puro buhangin, asin o putik lang ito at hindi angkop para tamnan. Yan ang ating pag-uusapan sa video natin ngayon. Ang Netherlands ay matatagpuan sa Northern Europe, malapit sa North Sea. Ang lupain ng bansa ay napakababa. Sa katunayan, 27% ng lupain ito ay nasa ilalim na ng dagat at nasa 50% lang ng kanilang lupain ang lampas 1 meter above sea level. Kaya tinawag itong Netherlands dahil ang ibig sabihin ay lowland. Mula pa noon hanggang ngayon, matinding kaaway na ng bansa ang karagatan ng North Sea. Dahil sa patuloy na pagtaas ng dagat at dahil na rin sa mga nakapaligid na ilog, ang Netherlands ay naging isa sa pinakamadaling bahain na bansa sa buong mundo at malaki ang posibilidad na lumubog ang bansa sa paglipas ng panahon. Mahigit 2,000 years nang pinoprotektahan ng mga Dutch ang kanilang lupa sa tubig ng North Sea. May mga ginawa na silang mga dikes, ngunit nasira lamang ito dahil sa mga matitinding bagyo at pagbaha. Sa mga nangyaring pagbaha sa bansa ay marami sa mga ari-arian ang nawasak, kasama na ang mga pananim at alagang mga hayop. Libo-libong tao rin ang namatay dahil sa mga pagbaha. Sa sobrang tindi ng baha, nagkalika ito ng panibagong anyong tubig, ang Zuiderzee o ang South Sea na pumuno sa bahagi ng lupang sakahan. Sa loob ng ilang siglo, ginawa ng mga Dutch ang lahat para mawala ang tubig sa Zuiderzee at para mabawi nila ang lupang sinakop ng tubig. Gumawa rin sila ng paraan upang maproteksyonan ang kanilang mamamayan at bansa para hindi na tuluyan pang lamunin ng karagatan. Kaya naitatag ng mga Dutch ang tinatawag na Zuiderzee Works. Sa taong 1916 ay nangyari rin kasi ang World War I, kaya nagkaroon ng kakulangan sa supply ng pagkain ang Netherlands. Dahil dito, ang proyektong Zuiderzee Works ay nagkaroon ng tatlong layunin. Una, ang protektahan ang bansa mula sa tubig ng North Sea. Pangalawa, mapabuti ang water management sa pamamagitan ng paglikha ng freshwater lake. Pangatlo, ang mapadami ang supply ng pagkain sa pamamagitan ng pagpapaunlad ng mga agricultural land. Ang una at pangalawang layunin ay nagawa nila sa pamamagitan ng paggawa ng mga dikes para maharangan ang pagpasok ng dagat sa bansa. Isa sa mga ginawang dike ay ang Afsluitdijk o Closure Dike, ang pinakamalaking dike sa bansa na may haba na 32 kilometers at may lawak na 90 meters. Dahil hindi na makapasok ang tubig dagat dahil sa dike at ang tubig mula sa mga nakapaligid na ilog ay patuloy na dumadaloy, kalaunan ay nakabuo nga sila ng freshwater lake. Ito na ngayon ang ginagamit nila sa kanilang sakahan at pati na rin inuming tubig. At ang pangatlo namang layunin ay nagawa nila sa pamamagitan ng pagbubuo ng mga polder. Basically, ang polder ay isang lupain na na-reclaim galing sa dagat o ilog at ito'y pinapalibutan ng dikes para hindi na muling pasukin ng tubig. At ang ginamit ng Netherlands para makagawa ng polder ay ang kanilang mga iconic windmills. Kilala ang Netherlands sa kanilang mahigit 1,100 historic windmills na pangunahing ginagamit sa paggiling ng mga barley,
trigo at ang malt na ginagawang beer. Ngunit bukod dyan, ginagamit din nila ito sa pagdi-drain ng tubig. Kapag nakalagay na sila ng dikes bilang harang, ang windmills naman ang magdi-drain o hihigop sa tubig at itatapon ito pabalik sa dagat. Dahil sa prosesong ito ay maraming lupain ng Netherlands na nalubog na sa tubig ang kanilang naiahon at naisalba. At para mapakinabangan ang mga polder ay ginawa nila itong sakahan. Pero ang tanong, paano nila nagawang sakahan ang lupa sa ilalim ng dagat hindi naman siguro ito ang kuptamnan dahil puno ng buhangin o kaya ay asin. Bago tayo magpatuloy, sa inyong palagay, maganda rin kayang gawin ang ideyang ito dito sa Pilipinas? Pakilagay ang inyong opinion sa comment section. Kapag na-drain na ang tubig sa polder ay tinatamnan nila ito ng reed, isang klase ng damo. Nakakatulong ito para mag-evaporate ang natitirang tubig sa lupa at tumigas ito. Pagkalipas ng 3 years ay sinusunog nila ang reed at ang abo nito ay nagiging fertilizer sa lupa. Tinatamnan naman nila ito ng iba't ibang pananim tulad ng rye, trigo at barley para patigasin palalo ang lupa. Makalipas ang 15 years ay maaari na itong gawing sakahan, pagtayuan ng mga bahay at mga daan. Sa katunayan, dahil sa polder ay nagawa ang 100-year-old airport na ito, ang Schiphol Airport. At umusbong din ang dalawang syudad, ang Lelystad na halos kasing laki ng Camiguin Island, at ang Almere, isang syudad at munisipalidad na malaki ng kaunti sa City of Lawag. At alam nyo ba, tila ba naka-jackpot ang Netherlands dahil may isang tanim na sobrang hiyang sa lupa ng kanilang mga polder. Walang iba kundi ang bulaklak na tulip. Ang mga polder ay tinaniman nila ng mga tulips at sobrang bumenta ng mga ito sa buong mundo. Dahilan para magkaroon ng panahon na binansagang tulip mania noong 17th century. Ngayon, 80% ng tulips sa buong mundo ay nagmumula sa Netherlands at makikita mo ang mga magagandang taniman nito sa kanilang bansa na tinawag ding Most Beautiful Spring Garden. At dahil din dito ay binansagan ang Netherlands bilang Tulip Capital of the World. Tinamnan rin nila ang mga polder ng mga pananim tulad ng patatas, trigo, sugar beets at iba pa. Ang bansa ay naging pangalawang pinakamalaking agricultural exporter sa buong mundo. Sa bansa rin ay makikita ang malaking bahagi ng mga lupa na walang tanim at puro mga damo lang. Para saan kaya ito? Well, para lang naman ito sa produkto nilang cheese. Dito kasi nila pinapastol ang mga baka na siyang pinagkukunan nila ng mga gatas, na siya namang ginagawa nilang Gouda cheese, isa sa mga best-selling cheese na kilala sa mundo. At ang mas nakakamangha pa, ang mga dikes nila dito ay nilagyan nila ng mga damo. At alam nyo ba kung sino ang nagme-maintain sa mga ito? Hindi mga tao, kundi mga tupa. Sa pagkain at paglalakad kasi ng mga tupa ay nagiging mas siksik ang mga damo at lupa sa dike. Sa pamamagitan nito ay maiiwasan ang soil erosion dahil mas kakapit ang lupa. At kumikita pa sila sa mga produktong nakukuha galing sa mga tupa, gaya ng karne at wool. Kung noon ay nanganganib na lumubog ang Netherlands at mabawasan ang kanilang teritoryo, ay napatibay at napalawak pa ang kanilang lupain dahil sa patuloy nilang pagsisikap at pakikipaglaban para sa kanilang mahal na bansa. Sabi nga sa lumang kasabihan ng mga Dutch, God created the world, but the Dutch made the Netherlands. This is your Ate O from O Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!